may 100 pesos silang ibibigay ngayon, ibig sabihin, kung pupunta ulit ako dito bukas, ibig sabihin bibigyan ulit ako ng 100. Kaya bale 200 na. Pupunta ulit ako dito ng 10 beses, ibig sabihin makaka-1,000 ako. Tapos pag nagkaroon ako ng 1,000, bibili ako ng cellphone, ng bike, ng baril-barilan, laptop, tablet. Ayos! Yayaman ako sa bahay na to. Hindi natin may tatanggi na mas nakaka-excite pa ang Pasko kaysa sa birthday mo. Bakit? Kasi pag birthday mo, ang handa lang palagi, anak, kahit wala tayong handa sa birthday mo, at least, wala kang sakit. Pero pag Pasko at bagong taon, may salad, may chicken, may lumpia, may sandwich, may prutas na bilog-bilog, at may sandamakmak na spaghetti na 3 linggo nang nakakalipas, may tira pa rin sa refrigerator nyo. Tapos, magkakasama pa ang buong pamilya nyo kapag Pasko. Naalala ko noon nagbabahay-bahay kami, hindi para makikain kasi busog na kami sa amin, kundi para mag-bless sa bawat may-ari ng bahay, at manghingi ng pera sa madaling salita. Kulang na lang, sabihin namin na, pa-bless po. wow, pagpalain kang bata. 1,000. 1,000. Nag-bless ako sa'yo kanina. Bigyan mo ako 1,000. Pero mas madalas na mangyari kapag namamasko kayo, papakainin nila kayo ng mga pagkain na kapareho lang ng mga handa nyo sa bahay. Spaghetti na naman. Dapat 1,000. Naalala ko noon sobrang putik ng dinadaanan namin para lang makapunta dun sa pinakagalanteng bahay sa sityo namin. Partida, may aso pa dun. At lahat yon matatapang. So pagpunta pa lang ng bahay na yon, struggle na. Pero sulit naman kasi pinakain na nga kami ng salad, may ibibigay pa silang 100 pesos pagkatapos. Mukhang may bago na akong hanap buhay. Kung may 100 pesos silang ibibigay ngayon, ibig sabihin, kung pupunta ulit ako dito bukas, ibig sabihin bibigyan ulit ako ng 100. Kaya bale 200 na. Pupunta ulit ako dito ng 10 beses, ibig sabihin makaka-1,000 ako. Tapos pag nagkaroon ako ng 1,000, bibili ako ng cellphone, ng bike, ng baril-barilan, laptop, tablet. Ayos! Yayaman ako sa bahay na to. Bukod sa nagbabahay-bahay kami kapag Pasko, may extra income pa kami na makukuha sa mga ninong namin. Nagkaroon ako noon ng ninong na galante at kapag nagbibigay siya ng pamasko, malaki binibigay niya. Na hindi ko rin naman alam kung anong naging pakinabang ko dun kasi yung nanay ko naman ang naghawak nun. At naalala ko noon, ang dami din ng mga laruan na binibigay ng mga anak ng ninong ko na yon sa akin. Hindi ako may bilhin ng laruan pag pumupunta sa bayan. Buti na lang, libre to. Naalala ko noon nakipaglaro pa sa akin yung anak ng ninong ko na kung tawagin natin, kinakapatid. At naglaro kami noon ng billiards. Kasi may laruan siya na ganun, na maliit lang. So noon, naglaro kami. Then, ang ginawa ko, ako ang tira. Ako ulit, walang shoot Ako ulit, dahil walang shoot. Parang mas maganda kapag walang gamit na stick Kamayin ko na lang pala. Ayun, na-shoot ko na. wag na. Itabi na natin to. Hindi ka naman marunong maglaro. Ay, usong-uso din noon sa amin na kapag nakaibon ka ng pera sa pinamaskuhan mo, ibibili namin yun ng baril-barilan. Tas mamiminsala lang ako ng kung ano-ano. May baril-barilan na ako. Boom! Boom! Ako ang pinakamalupit na gumamit ng baril-barilan. Then, pagkatapos ng isang araw na paggamit nun, hindi mo na maikasa. Ay, at ang pinakamasayang parte ng Kapaskuhan para sa amin, caroling. Naalala ko noon nangaroling kami ng ika-20 pa lang ata ng December noon. Tapos kinabukasan, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Then sabi ng pinangarolingan namin noon, aba, araw-araw na lang kayo nandito Wag na kayo dito. Last na to Wag na kayo babalik. Kinabukasan, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ba talagang...
Madalas rin kami noon magkagulo sa paghahatian ng nakolekta sa pangangaroling. Uy, sa amin dapat yung maraming pera kasi kami naman yung kumanta ng malakas. Hindi naman kayo kumanta eh. Kumanta kaya kami, hindi nyo lang pakinig. Dapat di na lang namin kayo sinama. At meron pang dramatista dyan. Hala, umiiyak si Cindy. Ang sakit ng lalamunan ko. Ako lang kasi ang kumanta mag-isa eh. Uy, bigyan nyo to ng marami. Kawawa naman. Kawawa. Bigyan ko nga ng piso. Kawawa naman. 79% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe sa akin. At kung nagustuhan mo tong video ko, mag-subscribe ka muna sa akin para palagi mong mapanood tong mga luma at bago kong video. Kaya kung ako sa'yo, subscribe ka na! Pindutin mo na rin yung notification bell para hindi ka mahuli sa mga upload ko. Balik sa kwento. Kapag elementary ka naman, ang napakahalaga dyan ay yung Christmas party. Kasi ito yung araw na bukod sa wala na nga kayong klase pagkatapos, puro saya na lang ang mararanasan mo dahil sa mga palaro at mga paraffol. Naalala ko pa nung grade 2 ako, pagkatapos ng exchange gift at makatanggap ng panyo at platito na gamit na, nagkaroon sa classroom namin ng paraffol. Bale yung principal ng school ang pumunta sa classroom namin para bumunot kung sino ang mananalo. Nasa base yung listahan ng mga pangalan namin sa buong room at medyo marami rin yung mapapanalunan namin. Nakalagay sa sako ata yun, tapos nasa loob yung mga regalo. Sa unang bunot pa lang, naramdaman ko na Akin na to. Siguradong ako na yan. Ihimudin ko ang sahig kapag ako talaga nanalo dyan. Melvin. Ay? Grabe! Yung napanalunan niya, tumbler na may print na Angry Birds na kulay red. Yung red na Angry Bird, yung bida, noon, usong-uso pa yon. Grabe! Mas lalo ako natuwa nun. Kasi paborito ko talaga nun, yung Angry Birds. Sobrang ganda na napanalunan niya nung tinitingnan ko. Grabe! Kung ako nakabunot nun, sobrang saya ko na. Kung ako talaga nanalo nun, tatalon talaga ako sa tuwa. Nung pangalawang bunot, doon na talaga ako kinabahan. Magkahalong kaba at saya nararamdaman ko nun kasi alam ko na kung ako ang mabubunot, talagang satisfied ako sa tumbler na yun. Brian. Ay, sana sa susunod ako naman. Mali ng bunot si Madam Principal. Dapat ako dapat yun Dapat ako yung may tumbler ngayon. At nung nakita ko yung napanalunan niya, grabe, Angry Birds din. Kaso, ang print, nandun na yung yellow at black na Angry Bird. Tapos, nasa gitna yung kulay red. Wow, paganda na ng paganda. Siguro pangatlo kong mananalo para mas maganda yung akin. Ang ganda nun sobrang kaganda nun. Kung ako nanalo nun, talagang aakyat ako sa bubong tapos magsasayaw ako sa tuwa. Nung pangatlong beses nang magbunutan, mas kinabahan na ako ng mas matindi pa. Kasi alam ko, mas maganda yun. Grabe, sobrang ganda nung nauna. Lalo na yung pangalawa. Sigurado, mas maganda yung pangatlo. Sa pangatlong bunutan, talagang ina-assume ko na para sa akin na talaga yun. Siguradong akin na yan. Nararamdaman ko na. Ako talaga ang sunod na mabubunot. Lalagyan ko talaga agad ng tubig yan kapag nanalo ko. Angelica. Grabe! Ang ganda nung napanalunan niya. Angry Birds na notepad. Tapos ang print sa cover yung tatlong blue na Angry Birds. Tapos magkakaiba pa ng kulay yung mga pages ng notepad. Ang ganda nun Sobrang kaganda nun. Dapat ako talaga nakakuha nun Dapat sa akin yun Siguro. Ang bango nun. Then, nung paapat na bunot, hindi na naman ako. Palima, hindi pa din. Paanim, hindi. Papito, hindi. Pawalo, hindi pa din. Pasyam, hindi pa din. At nung pasampo, joke lang. Hindi talaga ako natawag at wala akong napanalunan kahit isa. Ang dami nilang nanalo tas di man lang ako nabunot. Hindi ata nilagay ang pangalan ko sa bunutan. Naalala ko rin noon yung pagandahan ng pailaw na Christmas light sa bawat bahay. Naalala ko noon nung bata ako, bale kami ata pinakamahirap noon kasi kung i-compare mo kami sa mga kapitbahay namin, sila palagi masarap ulam noon, habang yung mga ulam namin palaging kulay green. Habang ang ulam namin ay dahon ng ampalaya na nakuha sa gubat, o kaya naman labong na galing sa kawayanan, araw-araw yun halos Samantalang yung mga kapitbahay namin noon, naamoy namin ang babango ng ulam nila. Parang gusto ko makikain doon. Di ko alam lechon na yata inuulam nila noon Balik tayo sa Christmas lights. Dahil nga mahirap lang kami noon, ang pangit ng Christmas light namin compare sa Christmas light nila. Kasi yung sa amin, isa lang kulay ng ilaw. Orange lang lahat. Samantalong yung kanila, may green, may orange, may red, may blue, at para
parang sumasayaw-sayaw pa yung mga timing ng mga ilaw. Tapos pag pinipindot, nag-iiba-iba yung style ng pag-ilaw nila. Merong iindap-indap, merong nawawala dahan-dahan, merong palipat-lipat yung ilaw, at merong umaandar-andar. Samantalang yun sa amin, naka-steady lang, tas wala pang pindutan. Tapos pagkatapos ng 1 week, pumutok na yung isang bulb. Tapos, ayun na umilaw lahat. Tapos, yung Christmas tree naman ng kapitbahay namin, may mga sabit na drums, bolang makislap, Santa Clauses, at may makislap pang mahabang foil na gupit-gupit na may star pa. Tas yung sa amin, halaman lang na nakuha ng tatay namin sa tabing bahay, tas pinaikutan ng Christmas light, tapos sinabitan na maliliit na laruan. Siguro ang mahal ng Christmas tree nila. Hindi tayo makabili ng ganun eh. Ay aba, oo, mahal yun. Akala mo'y may pambili tayo nun. Pero biro lang mga kadino. Ang tunay na ibig sabihin talaga ng Pasko, pagbibigayan at pagmamahalan sa bawat isa. At hindi pag-iinggitan. Dapat ka magpasalamat kung anong meron ka, at kung sobra-sobra naman ito, ipamahagi mo sa iba. Ayaw kinito. Dapat 1,000. So, ayun lang mga kadino. Sana masaya ang Pasko nyo ngayong Pasko. Ngayong Pasko. Make sure na magkaroon ng pagmamahalan sa inyo at palagi kang maging mapagpasalamat sa Diyos. Syempre ngayong Pasko, dapat nagkakaroon ng pagmamahalan at kailangan nating iwasan yung pag-aawayan. Dapat talaga natin iwasan yan, Pasko man o hindi. Syempre kung ikaw ay bata na merong inaasahang ninong, puntahan mo sila sa bahay nila. Malay mo, bigyan ka nila ng ampaw na may lamang 1,000. Yun lang mga kadino. Enjoy yan ng Pasko, kumain ng sakto. babayabadu!